ipapakita ko sa inyo ano ang mga departamento na nagkaroon ng significant changes from the NEP to the House version to the Senate version. Ito yung presentation ng comparative. Pero iisa-isahin ko lang yung mga significant na palagi kong importanteng malaman nyo. Ang budget ng ating bansa ay nahati sa regular budget, yan yung budget ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, at yung special purpose funds. At syempre yung unprogrammed appropriations. Pero hindi yun kasama sa total ng budget natin, which is 6.793162 trillion. Ang Congress po, nung pinasa sa amin na Malacanang ay nasa 26 billion. Nung kami po ay nagpasa sa House of Representatives, naging 37 billion siya. At ang Senate naman, tinaasan pa ulit ito at naging 38 billion. Department of Agriculture, 153 billion sa NEP, tinaasan po to 180 billion sa House version na siya namang binabaan ng Senate to 159 billion. DOH, from 253 billion, tinaasan po namin sa House of Representatives to 283 billion. Ang Senate naman tinaasan from the NEP pero binabaan from the House version. Kaya ang final niya ay 270 billion. Pagdating naman sa Department of Labor Employment, from 44 billion, ginawa po naming 58 billion sa House of Representatives na ginawa namang 50 billion sa Senate. DPWH, ito ang biggest loser para sa 2026 budget. From 880 billion na proposed ng Malacanang, ginawa itong 624 billion ng House of Representatives na siya pang binabaan ng Senate to 570 billion. So yan po ang ending ng DPWH. Ang tanong, ito kaya ang lalabas sa GAA? Next is DSWD. From 223 billion, tinaas po namin ang pondo nila sa House of Representatives to 261 billion. Ang Senate naman, tinaas din sila pero mas mababa kesa sa House version. Ang ending ng DSWD sa Senate version ay 245 billion. DOTR, isa sa mga biggest losers ang DOTR. From 196 billion, naging 174 billion na lamang siya sa House of Representatives na lalo pang binabaan ng Senate to 155 billion. Sa other executive offices, from 64 billion, naging 71 billion na tinaasan pa ng Senate to 82 billion. Yan po yung mga major significant changes. Kung mapapansin nyo, meron tayong biggest losers, DPWH at DOTR. Lahat ng binawas dito, yan ngayon ang pinagkuhanan para ma-increase yung ibang mga departamentong binanggit ko. Pagdating naman sa special purpose funds, yung budgetary support to government corporations, malaki ang naging increase. From 149 billion, tinaas ito ng 238 billion na tinaasan pa ng Senado to 240 billion. Yung ALGO naman or allocation to local government units, from 65 billion, naging 69 billion na tinaasan pa ng Senate to 89 billion. So, importante naman to dahil sa local government units mapupunta ito. Yung Miscellaneous Personal Benefits Fund or MPBF. Masaya ako dito sa nangyari kasi laging nagiging parking. Katulad ng sinasabi ko, parang nagiging parking palagi yung MPBF. So, from 111 billion, niretain namin ito sa Congress ng 111 billion pa rin. Pero, binabaan ng Senado to 56 billion. So, ibig sabihin, nawala ngayon dahil talaga namang year in, year out, yan lang ang average na pondo na nilalagay sa MPBF. So, maganda na dito sa Senate version, talagang bumaba na siya to 56 billion. Ibig sabihin, hindi na siya magiging parking. Pension and gratuity, from 197 billion, binabaan siya to 191. Yung revised AFP modernization program from 40 billion, niretain ng House of Representatives, pero ginawang 60 billion ng Senate. Now, dun tayo sa controversial unprogrammed funds na gusto sana naming i-zero. Unfortunately, hindi zinero ng House of Representatives, hindi rin zinero ng Senate. Pero ano bang nangyari? From 249 billion na proposal ng Malacanang, binabaan po namin ito sa Kongreso ng 243 billion.
Pero ang Senado, ginawa siyang 174 billion. Sayang kasi hindi po kami nasunod sa portion na ito na sana zero ang unprogrammed funds. So yan po, napakita sa inyo yung biggest losers and biggest gainers sa regular fund, sa special purpose funds, at kung ano ang nangyari sa unprogrammed appropriations. So dito po, ipopost ko sa comment section, makikita nyo from the NEP to the House version to the final Senate version. Makikita nyo, nandun yung difference ng House at Senate at yun ang dineliberate nila sa Bicameral Conference Committee nung weekend. Hintayin nyo na lang po i-present sa amin kung ano yung Bicam version bago ko po mailahad sa inyo kung ano ang nangyari dun sa pagkakaiba ng House version at Senate version. Ngayon talagang very transparent na mapapakita sa atin yung from the House, from the Senate, kasi noon, kung ano ang ginawa naming changes sa Congress, it's as if wala kaming ginawang changes. Ganon din sa Senate, it's as if wala silang ginawang changes. Ang term namin doon ay back to original NEP. So from the NEP, dun palang mag-uusap ulit ang House and Senate kung ano ang magiging changes. So at least dito ngayon, hindi pinalitan yung naging changes sa House, hindi pinalitan yung naging changes sa Senate, at pinag-usapan nila doon yung mga naging pagbabago. So abangan natin, ano kaya ang masusunod sa Bicam version. I-discuss ko po yan dito sa Budget Hour.